So, I came across an article about old earthquakes and then I realized itong mga earthquakes na to, puro kwento lang. They don't have the parameters or the epicenters and magnitudes which are very important for us if you want to do seismic hazard assessment. Ang gagawin lang natin yung catalog na very short, like 1900, that's the time we had the first instrumentation. Paano naman yung mga earthquakes na nung panahon ng mga Kastila or mga nung na-colonize tayo na may mga records, how do we get the parameters or the information doon para mai-combine natin? Mas malawak yung data na hawak natin. No? We all know that some earthquakes, yung recurrence nila are long, but if you only have 100-year record, paano naman yung records na iba pa? Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish kanila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-scientista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Our guest is an associate scientist at the Philippine Institute of Volcanology and Seismology and the program coordinator for the Rapid Earthquake Damage Assessment System or REDAS. She obtained her bachelor's degree in geology from UP Diliman and her master's and doctor of science in earth and planetary sciences from Kyoto University. In 2019, she was awarded the DOST Women Scientists Award. So without further ado, let's all welcome Dr. Maria Leonila Bautista. Hello, good afternoon. Nice to be here. Hi, Paul. Hello po, ma'am. Welcome po sa podcast. So ayun, bago pala tayo magsimula, kung nag-enjoy kayo sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito,
Paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. So makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcasts, and Facebook. So si Ma'am Leo, siya actually yung pangatlo natin na guest from Fivox. So I encourage you to check din ang mga previous episodes. So episode 31, kasama si Sir Deo Llamas. Ang pinag-usapan namin doon ay ang stress transfer ng 2023 Philippine Trench Earthquakes. At episode 35 with Sir Jeffrey Perez, ang pinag-usapan naman namin ay paleo earthquakes ng Surigao segment ng Philippine Fault. So ngayon, earthquakes pa din ang pag-uusapan natin. Pero ayun, kung nag-aaral kayo ng earthquake sa Pilipinas, sigurado ako na na-encounter nyo tong catalog na ito. Sikat ito na catalog sa Pilipinas, yung Bautista and Oike 2000. Pero bago natin yun pag-usapan, ang catalog na yun, kilalanin muna natin si Ma'am Leo. So, Ma'am, 40 years na po kayo in service sa Fivox po, no? Tama po ba? Yes. Malapit na mag-retire. Yes. Nung bata po kayo, na-imagine nyo ba yung sarili nyo na maging scientist sa Hindi. Fivox for 40 years? Hindi. Hindi. So, nung nag-apply ako as yung course ko sa UP, syempre parang vague, no, kung saan pupunta. It was my mother who encouraged me to apply sa geology. Kasi daw may kakilala siya na nag-work dyan. And naging geologist. And it sounded interesting. Sabi niya, so i-applyan mo. So, yun ang in-applyan kong course. First 2 years naman sa UP, di ba? General education. So, sabi niya, pag di mo nagustuhan, you can shift, no? So, pero paunti-unti yung subjects and ultimately, nagustuhan ko na rin. So, that's where I graduated from. Pero if at that time, pag nag-aaral ka ng GEO, mostly trained ka, parang dinidirect ka nila pumunta sa mining or kaya sa geothermal or sa petroleum, ganun. Wala namang, hindi ko nga alam na merong Fivox noong time na yon. So, I didn't even know. Kaya lang, naging professor ko si Professor Punong Bayan. So, marami kami noon na magkakabatch. Siya yung sa structural geology namin. And then, when we graduated, sabi niya, ako yung bagong director ng FIVOC. Wala pang SP, hanggang volcanology na. So, yung mga gusto mag-apply. So, na-curious kami, nag-apply kami. So, I was one of the early batches of FIVOC, no? And then ultimately, FIVOC nagkaroon ng seismology, no, na turnover from Pag-asa. So, although nag-started ako sa geology and volcanology, later on, napunta ako sa seismology din. Ganon. Ang galing. And I guess at that time, hindi pa po ganun kadami yung mga babae na geologists sa Pilipinas. Yes. That's right. So, pero ngayon, di ba, halos 50-50 or even more. So, okay na ngayon, dumadami na. Tapos, nung pagdating niyo po sa Fivox, anong mga unang-unang projects or studies na ginawa niyo po? Nung una, as a geologist, na-assign ako sa geology division, no? Section division, yeah, it was just a small group, siguro 10 lang or less than 10 kami noon. Tapos, dinisperse kami sa mapping, geologic mapping ng mga volcanoes. So, apparently at that time, hindi pa tapos yung mga basic geologic mapping ng mga volcanoes. So, una ako na-assign Taal. And then, nagkataong pumutok ang Mayon 1984 eruption. So, pinadala kami doon para daw matuto kami ng mag-monitor ng mga vulkan dahil tinuro din naman nung nag-aaral tayo pero parang textbook, no, theoretical, para daw matuto ka kung ano talaga yung ginagawa underground. So, nag-start kami sa Mayon Volcano, 84. So, na-expose kami sa monitoring, tapos sa lahars, no, ngayon ko lang first time nakakita ng lahars, mga pyroclastic flow, gano'n, no. Yung mga nababasa mo lang sa books, makikita mo na in real life, no, natural laboratory yung ating mga volcanoes, yung mga nakita mo lang.
And then, after a few years, pumutok si Pinatubo. So, I was assigned doon. In between, ina-assign ako ni Director Punong Bayan na spokesperson ng PBOX eh. Pag wala siya, o ikaw mag-explain sa public kung ano yung nangyari. So, medyo na-hone ako doon sa pakikipag-deal sa public and media on how to do the explanations clearly and simply. So, I had to devise ways to make the explanation simpler. Kasi pag wala siya, ikaw bahala. Explain mo yung bulletin, explain mo yung ganyan. So, natuto ko nun. So, nung Pinatubo, naging malaking challenge yun kasi ngayon madaling explain eh. You go to the public, tell them that there's a volcano, they will always understand. And maybe they're even better than you are, no? Alam nila yun. But if you go to Pinatubo and try to explain even where the volcano is, baka tanungin ka, nasan po ba yung vulkan dyan? Diba? If you go to like Angeles City or if you go to sa Pinatubo site sa Zambales, no? It's so far away. It's not even visible from the lowlands, diba? So, yun yung challenge. Paano mo mapaintindi first that there's a volcano and it's an active one and it might erupt anytime, no? So, yun ang naging challenge. Naging iba yung approach namin compared to the approach na ginawa for common active volcanoes like Taal, Mayon, no? Mas madaling explain. So, ganun yun. And of course, yung monitoring naman, medyo nag-upgrade kasi kasama namin USGS eh. Kasi mas high-tech yung mga equipment, no? And every night, may science meeting. You have to listen to how they analyze information and you also have to defend what you saw and interpret. Kanya-kanya interpretation eh. So, sila lahat, mga PhD na lahat. Kami parang kagagraduate. Nakikipag-debate. So, natutunan din namin co-analyze with them. And then also, it depends sa yung mga na-observe namin. Yung mga ganon, no? So, yun yung 1991 experience sa volcano. But a year before that, there was a big earthquake. No? Yung 1990 earthquake. No? Doon naman, from a volcano, bigla kaming nailagay sa earthquake. So, we all know na magkaiba yun eh. Earthquake, bigla ka na lang tatanungin, ano po ba yung ground rupture? Ano po ba yung liquefaction? Katatapos ko lang aralin yung mga lahars, mga pyroclastic. Ano iba na naman yung tinatanong, no? So, it's something that you have to learn quickly. Kasi iba yung training mo, bigla kang sasabak sa something na hindi mo pa naman na-experience or hindi mo pa nakita first hand. No? So, ganun yung naging experience. Parang nilalagay-lagay na lang ng pagkakataon kami para matuto ka agad. Learn right away. Hit the ground running, so to speak, para ma-explain mo kagad. No? To be the avenue for people to understand the science behind seismology and volcanology. Huwag silang matakot, maintindihan nila. So, yung twin event na yon, 1990 earthquake and the 1991 Pinatubo eruption, pinataas niya yung level of confidence and knowledge ko as a person. And parang nangyari na lang, so, ang kailangan na lang pala, gawin ko siyang degree or mai-convert ko siya sa isang, yung knowledge na natutunan ko and experience, kailangan ma-translate into a degree. No? So, naghahanap ako ng opportunity to study. At that time, I already got married. No? I got married to a co-worker who's also a seismologist. And both of us were seeking ways to find saan makapag-aral. So, apply kami kung saan sa US, sa New Zealand, sa Europe, kung saan tumanggap, no? O, hindi katulad nyo siguro, baka lang, I'm not sure if it's easier to apply for scholarship nowadays. Pero nung time namin, napakahirap. So,
parang machine gun, apply ka sa lahat and then bahala na kung saan tumapat yung ano mo. No? And well, for my husband, he was able to be accepted sa US, no. Ako naman, I was fortunately accepted sa Japan, sa Kyoto University. Actually, siya yung gustong kunin ng sensei ko eh. Kaya lang nakatanggap na siya sa US. So, I tried to apply. And then pareho pala kami ng interest. So, I became interested in historical earthquake just before I started my master's because I don't know, I came across an article about old earthquakes and then I realized itong mga earthquakes na to, puro kwento lang, puro salita. They don't have the parameters or the epicenters and magnitudes which are very important for us if you want to do seismic hazard assessment. Ang gagawin lang natin yung catalog na very short, like 1900, that's the time we had the first instrumentation. Paano naman yung mga earthquakes na nung panahon ng mga Kastila or mga nung na-colonize tayo na may mga records, how do we get the parameters or the information doon para mai-combine natin, mas analysis natin, mas malawak yung data na hawak natin. No? We all know that some earthquakes, yung recurrence nila are long, but if you only have 100-year record, paano naman yung records na iba pa. So yun. So I became interested, paano ko kaya malagyan ng information yun. And it so happened that the sensei or the professor that I applied to is also interested in historical earthquake. So when I applied, nag-gel yung aming interest. So so he endorsed me, and fortunately, I was accepted with a scholarship. And that's the reason why, nung pumasok ako sa Kyoto as a Mombucho scholar, no, natanggap ako. And then, sabay kami, my husband was studying in the US. Ako naman, I was studying in Japan. And being a family person na ako, may anak na ako noon, I brought along my 2 kids with me. So, yun yung mga naging struggle, no. I saw in the questionnaire that you were asking about the struggle. So, yun yung difficulty. Pag nag-start ka ng pag-aaral when you're already married and you have family, ang laki ng challenge. It's some leave their children or families behind. Ako, hindi ko gusto yun. So, yun, sinama ko sila. And yun na naging challenge not only for me but also for them, yung language. I had to enroll them in schools in Japan, no, yung mga public schools sa atin, Shogaku, yun. And then they had to adjust. Yun ang trade-off. So yung pag-aaral natin talaga may mga trade-offs, being away from our family and sometimes sacrificing also yung mga members din ng family natin had to sacrifice. Maybe in a way, hindi naman fully sacrifice for them because maybe as they grow older, they get to learn another language or another culture, and maybe in the future it becomes also an asset for them, which ultimately now it's already an asset for them because now they are working there in Tokyo din, no? They came to also enjoy the culture as well. Pero not all people will have that experience or maybe baka hindi. It just so happened na ganun. Pero those are the trade-offs. And di ba sa atin, you're supposed to be very fluent in English. Di ba? Ganun ka. Pag uwi nila sa atin, hindi sila maka-ABC man lang or hindi sila maka-converse like yung mga ka-age nila. So, yun yung naging naging weakness na pagbalik nila sa atin. Ayun. Ay, siguro ma'am, atras ako ng konti kasi nabanggit niyo yung twin events na yung 1990 Luzon earthquake tapos 91 na Pinatubo. Curious ako, may ano ba yan? May relation ba sila na na-trigger nung earthquake yung
eruption. Kasi 'di ba nung 2019 may mga earthquakes din doon sa Batangas, tapos 2020 nag-erupt si Taal. Tapos meron ding case dito sa Japan, si Mount Fuji, parang nag-erupt nung 1700s. Pero before siya nag-erupt, may Nankai earthquake din na nangyari. So possible ba yung ganun na triggering mechanism, earthquake tapos volcanic eruption? Okay. Yung mga studies ng mga scientists, nakita nila na not directly na merong effect. Probably hindi ganun kalakas ang effect nun. Probably medyo ripe na siya and then konting shaking lang, pwede na. Nagkataon lang. So, nagkataon lang na medyo ripe na siya and then nagka-shaking. Kasi if you check the other historical eruptions of Pinatubo, wala namang ganun din. One is equal to one year before or wala rin namang ganun. So, ito nagkataon na maybe the magma is already ascended, no? And nandun siya sa shallow part and then konting mga uga-uga because of ground shaking na-induce yung mga hydrothermal explosions, no? Yun ang mga theory. So, it's not really directly na marerelate natin. Parang paminsan-minsan lang siya nangyayari, pero parang hindi rin tayo 100% sure kasi matagal yung recurrence at hindi rin maganda yung mga records. Kasi itong 1990 earthquake, meron siyang earlier event, 1645, na tingin namin it's another movement of the Philippine fault near the Nueva Ecija segment. Pero wala namang pumutok noong 1645 sa Pinatubo, no? So yung condition was not yet ripe for Pinatubo at the 1645 earthquake of Philippine fault para pumutok siya at that time. So, kaso itong 1990, maybe it was already ripe. So, mga maybe naman hindi naman pa rin sure. So, we need more accounts na magkasunod to really make a firm statement. Ayun. So, ma'am, ngayon po, project coordinator po kayo nung REDAS. So, can you share din po, ano yung REDAS? Okay. REDAS stands for Rapid Earthquake Damage Assessment System. So, nung bumalik ako, tinanungan kami ng DOST, so ano yung gagawin mo pagbalik? Mga ganun, ano yung plano mo? So, nung nandun kami sa Kyoto ng husband ko, si Sir Bart, we were already developing this tool na kaya natin mag-simulate ng mga earthquakes. Like, lagay mo lang yung magnitude, epicenter, and that, masa-simulate mo na ako ng mga intensity. So, it's just it was a tool that we did in support or in doing our thesis. So, para lang mapabilis, so gawin natin din. So, actually, I used it already for my dissertation. Nung pagbalik, naisip natin, ano kaya enhance natin to and make it simpler. And then nakita ng mga partners like mga local officials, meron pala kayo niyan, share nyo naman yan, mga ganyan. So, we decided na i-simplify siya, i-apply sa DOST Grant 8 project, no? Gawin siya talagang tool na pinamamahagi. Kaya lang, we didn't want to stop with just simple simulation. Kailangan, sana, umabot tayo sa impact calculation. Meaning, pagkatapos mong mag-simulate, so, ang susunod, ilang kayang buildings sa magko-collapse? Ilan kaya yung maaaring mamatay? Ilan kaya yung ma-injure? Ilan kaya yung economic loss? So, parang nagdodwell na ako dun sa naging experience ko on how to explain it to the public. Kasi it's only when you are able to explain the danger or the impacts of a particular scenario that they will be maybe convinced that they need to prepare. If you give them the numbers that are science-based, no? Kasi kung alam niyo, wala naman. Pero if you tell them, if this is going to happen in your barangay or village, then it's going to cost like this in terms of buildings lost, lives, economy, no? And maybe we can help, we can convince them to do something, no? Kasi may kapalit di ba? So, yun yung itinawid namin, no? From the simulation na ginawa lang nung nagtitesis kami, dissertation,
tinawid namin na maging siya, impact calculation. So REDAS as it is right now can do those impact calculations for the big ones, no? So maybe if you interview the other PHIVOL's colleagues and they talk about big ones, yung mga computations noon are being done by using REDAS. And it's the only software in the Philippines that can do that, no? So kaya na natin computing yun. Ngayon, and then, hindi tayo nag-stop sa earthquake. Siyempre, sasabihin naman, paano naman kaming volcano? Paano naman kaming mga flood? Ganyan, di ba? So, as geologists, of course, medyo kabisado rin naman natin ibang hazard, di ba? Although, minsan, siyempre, sa PHIVOLs, doon lang tayo sa natin. Huwag tayong tatawid sa ibang hazard. Baka tayo masita. Ganun tayo, di ba? So, anyway, nagba-branch out kami sa iba. But this we do in collaboration with other mandated, yung word na mandated na agencies like MGB, Pag-asa, no? Pag ginawa natin, dapat kasama sila para may ownership. Otherwise, they will always say, ba't nyo ginawa yun? Sa amin yan, mga ganun. No? So, nag-start kami sa earthquake. Now, we can do it for tsunami. We can do it for lahars as well. No? Pwede na natin ma-compute, ma-project. And then, floods and also severe wind. No? So, yun yung mga offshoot nun. And patuloy yung pag-develop so that yun ang gusto ko sanang iwan naming legacy, no, to the young people of our institute para ituloy nila. Kasi marami pa wala pa kami sa landslide, ashfall, hindi pa perfect, no? So, and then yung sa tsunami, we just adopted some equations from Indonesia and Japan, hindi pa pang Philippines kasi hindi naman ganun karaming tsunami natin, diba? So, marami pang kailangan i-fine-tune, no? But we have already set the starting point, no? Yung umpisahan na lang and then pagandahin yung tool para meron tayong means to foretell or to forecast what's going to happen kung dumating man itong mga ito. Matagal na pala yung REDAS. Akala ko parang 10 years ago lang siya. Simple lang kasi siya dati, earthquake. Hindi na nga namin pinalitan yung pangalan, kahit yung letter E, earthquake pa rin. Pero sa totoo, multi-hazard na siya, no? So, yun. Ngayon, ang iniisip namin, kasi minsan, ang nagiging challenge sa LGU, every time there's an election, napapalitan yung tinrain natin. So, na-training mo, pagbalik mo, iba na naman yung nandun, di ba? So, we're thinking na may ibang way na automatic na siyang magbibigay ng mga simulation. Para kahit iba yung tao doon, pwede na siya magbibigay ng simple results, no? Para, and then, saka natin encourage mag-training ulit. No? Otherwise, pwede nila sagot, wala na po kasi yung naturuan nyo yung mga ganun. So, kailangan meron din tayo automation ng mga results, no? So, yun yung mga naiisip namin yun para ma-overcome yung problem ng change of staff, personnel, no? Yun. So, yun yung mga parang ways forward na naisip namin for the tool. Yes. Ayun. So, since na kwento na ni Ma'am Leo yung REDAS, siguro focus naman tayo dun sa featured article natin for this episode. So, ang title nito ay Estimation of Magnitudes and Epicenters of Philippine Historical Earthquakes. So, Ma'am, can you give us an overview? Tungkol saan ba itong study na ito? Okay. So, yung ating instrumental seismicity, meaning, when I say instrumental, meron tayong mga equipment in the Philippines, and the seismic equipment are used to determine the magnitude and the epicenter. So, yon. But yung start po yun, 1900s to present. So, if up to now, that's about 1900s to 20, so more than 100-something years, no? Paano naman yung earthquakes 1899 down? We all know that we were colonized like 16th century, so may mga written accounts itong mga friars when they started building the churches. Pag na-damage yung church, magagawa sila ng report, they send sa Spain para humingi ng funding, para i-repair, gano'n, ano. So we have a lot of documents that documented all of these damages due to earthquakes and even volcanic eruptions. So
I realized this is a rich source of information na baka pag pinagtahi-tahi ko, ma-infer natin ang epicenter based on our knowledge of tectonics, being geologists, and the magnitude. So, tingin ako, paano ba siya ginawa sa ibang bansa? Okay. So, sa ibang bansa, may isang method sila na based on felt area. So, ang ginawa nila, using yung the present is the key to the past. Di ba? Yan turo sa atin na Geology 11. Ay, ma'am, sorry po. I-cut off po muna siguro kita, ma'am. Sige. Baka yung audience po hindi masyadong familiar. Siguro, before pa tayo mag-proceed, define po muna natin ano yung magnitude, intensity, okay. epicenter, tsaka hypocenter. Okay. Sige. Okay. Yung magnitude, yun yung lakas or energy ng isang earthquake. Okay. Yung intensity, kung ano yung naramdaman. So, yung naramdaman, pwedeng iba-iba. For example, laging example namin yung light bulb. Okay, yung light bulb, ang energy niya yung wattage, no? Halimbawa, 100 watts, 200 watts. Fiction. Yun yung yun yung power na iniimit niya pag binuksan mo siya. Pero yung brilliance niya, nagdedepende habang lumalapit ka sa kanya. Pag malapit ka sa kanya, maliwanag. Pero habang lumalayo ka, humihina. So, ganun yung intensity, no? So, pag mineasure natin ng earthquake, meron siya palaging energy. Yung energy niya yung magnitude. Fiction. At ang pag-compute nun, may equation given. May mga equation ng mga natin, scientists. I-apply lang nila equation, lalabas na yung magnitude. So, every earthquake, there's only one magnitude, no? And usually, decimal, may decimal 7.6, 8.1, 3.2, mga ganyan, may decimal siya. Yun naman magnitude, yun naman intensity, nag-iiba siya depende sa lugar. Kunyari, nandito ako sa Quezon City, dito naramdaman ko intensity 7, kunyari malakas, no? Intensity 7. Dito yung epicenter. Dun sa mas malayo, kunyari sa Pampanga, malayo lang siya, mas mababa na intensity. Usually ganun, no? O kaya pag soft soil, pag soft soil and hard rock, pag hard rock, pag soft soil, mas lumalakas yung intensity versus pag sa hard rock. So, depende rin kung nasaan ka na pag nangyari isang earthquake. So, may mga factors na depende din kung nasa taas ka ng building o nasa ilalim, nasa first floor ka, no? So, ganun. So, nag-iba-iba siya, hindi pare-pareho. Okay? Ngayon, yung epicenter naman, saka hypocenter, yung hypocenter, syempre yung earthquake nangyari sa ilalim, yun yung hypocenter. Pero syempre, ipoproject mo yun sa taas, sa ground, yun yung epicenter. So, yun ang kailangan natin malaman. Ngayon, pag alam mo na yung mga kung saan siya nanggaling, ano yung size niya, then yun ang tinatawag nating parameters ng earthquake. Parang tao, ano ba yung height and weight mo? Yun, kailangan natin. Para malaman kung tama yung height mo with respect to your weight. Tama ka ba o underweight ka or overweight ka? Ganun. So, yun yung mga numbers na kailangan natin. Yun yung parameters na kailangan ni Doc. Yung BP mo, no? Yun. Kailangan niya yung mga numbers na yun para malaman kung healthy ka o hindi, no? Kailangan mo ng vitamins o ganun. So, yun ang mga kailangan natin sa earthquake. Okay? And of course, ang pinaghahandaan natin, yung matataas yung magnitude kasi yun yung mga nakakasira ng mga bahay, no? Yun. So ngayon, meron tayong data para maintindihan natin kung ano yung mangyayari sa isang barangay natin. Kailangan malaman natin yung mga lindol na nangyari sa paligid ng barangay natin. So kailangan natin ng catalog. Yan. Listahan ng mga yung timbang since baby ka hanggang lumaki ka. Yun, kailangan mong listahan. No? So ngayon, ang meron lang tayong listahan sa Pilipinas from 1900s hanggang ngayon 2025. Yun lang ang meron tayo. Yung mga fault natin, gumagalaw yan noon pa kahit wala pa yung mga 1900s Paano yun babaliwalain ba natin yung
mga nangyari? Dapat hindi. Kailangan pati yun isali natin para mas maintindihan natin yung kanyang karakteristik or katangian ng isang fault, no? So ako, ang ginawa ko, inaral ko yung mga earthquakes na wala pang instrumento, wala pa tayong mga pangsukat sa kanya. Ngayon, para masukat siya, kailangan natin indirect way of knowing yung impacts. At malalaman natin yung impacts, kung ano yung impacts niya sa mga structure. Ang problema, nung unang panahon, wala pang mga buildings. Ang mga bahay lang natin noon, bahay kubo, di ba? Bahay kubo, kahoy, di ba? Ganun lang. Pag nasira yun, tatayo lang uli. Wala naman nagsulat na nasira ang bahay ni ganito. Walang ganun, wala nagsusulat na ganun. At kung meron man nasusulat, ang nagsusulat lang po yung mga colonizers natin, yung mga Kastila. At nakasulat pa siya sa isang foreign language, no? Na hindi natin naiintindihan. So, kailangan natin makuha lahat yung mga impormasyon nun para makita natin ang katangian lahat ng mga tectonic structures sa Pilipinas. So, yun yung akin nag-research. Kinuha ko lahat yung mga kasulatan ng mga damages. Kasi itong strategy ng mga Spaniards na to para makolonize tayo, nagtayo sila ng malalaking simbahan, no? Mga simbahan, parang Europe, para ma-impress nila tayo. Yan, parang ganyan. Gawa sila naman magaganda simbahan, no? And then, di ba, may sabi pa nga na bawat isa magdo-donate na isang block of stone. Tapos, yung magbibigay ka rin ng mga itlog, yun yung pandikit ng mga stone para matayo mo yung mga church. So, ganon. So, nagbibigay tayo para daw pumunta tayo sa langit, ganyan. So, bibigay para matayo yung mga simbahan na to. So, ganun ang strategy. So, ngayon, pag nagkaka-earthquake, nasisira or nadadamage siya. So, susulat si Father, no? Gagawa siya ng report. And then, yung mga reports na yun, napapadala sa Spain, nalalagay sa mga records, at yun po yung kinolekta ko. Kailan siya nagawa, at kailan siya nasira. And using various information, using knowledge of tectonics, alam ko naman kung saan yung mga faults based on knowledge, no? As geologist, in-infer ko kung saan possible nangyari yun. Pero may mga limitations. Dapat alam ko, may town na ba dito at that time? Kasi baka naman wala naman town, kaya walang report. Nasaan kaya yung mga urban centers at that time, no? Yung mga ganon, inalam ko rin yun, no? Kasi yun yung mga limitations. And then, so yun yung mga, kinolekta ko. And then, so sa epicenter, yun ang basis. Pero paano naman yung magnitude? Magnitude naman, ginaya ko yung ginawa sa ibang bansa. Ang ginawa nila sa ibang bansa, kinolekta nila yung intensity ng mga recent, yung mga modern na earthquake. So, kunwari, earthquake 1990, lagay mo lahat ng intensity 7, lahat ng intensity 6, tapos i-measure natin yung area na yon. Ilang square kilometer ang intensity 7? Ilang square meter ang intensity 6? So, meron akong mga values na pag magnitude 7.8, ang intensity 7 ay ganito dapat kalaki. Ang intensity 6 ganito kalaki. Tapos meron naman akong magnitude 6.5 ganito kalaki lang, ganito. So yun yung felt area. So using yung equation na yon, in-apply ko sa mga historical earthquake. Binalik ko. And then, since na-collect ko na rin historical earthquake, in-apply ko yung mga na-observe ko sa recent at na-infer ko yung magnitude. So, I was able to collect more than 400 earthquakes na naidagdag ko sa catalog ng Pilipinas. No? Pero konti lang yun marami pa Siguro if I will, yun lang 1850 to 1900s yung medyo marami. Earlier than 1850, pa isa-isa lang konti. Marami pang gaps.
And may mga nagpo-point out sa akin, baka daw may mga records pa sa Spain or Mexico, baka daw meron pa, no, napuntahan. Pero halos natapos ko na yung National Library, Ateneo, UST, yung mga holdings nila, na-check ko na lahat. Yun. Tapos may tumulong din sa akin na researcher from Spain, no? Tinulungan niya din ako. Pero it's possible na meron pa, no? And isa pang naisip ko actually, yung kasing research ko, church holistic siya, church-centric. Pero alam naman natin sa Southern Philippines, di ba hindi yan na-colonize? Opo. Di ba? So, hindi pa ako naghanap doon sa mga records from the mosque. Na probably nasa ibang parts, maybe hindi sa Spain na hanapin, malay mo saan sila man. Hindi pa ako nakapunta doon sa ganong aspect ng research. Kaya kung titingnan mo yung plotting ng historical epicenters ko, puro dun sa mga lugar na marami ring simbahan. Karamihan nga po. Napansin ko nga po yung karamihan sa Luzon. Diba? North Luzon and Visayas. Yung sa South, konti. Kasi konti yung church konti yung records So, yun yung promising. Pwede rin, kung may future researches, pwedeng yun ang puntahan nila. So, interesting din. Marami pang pwede. Kasi parang nag-scratch lang ako sa surface nung nag-aaral ako. And I realized ang dami pang pwede. Yeah. Curious po ako dun, ma'am, sa kasi sabi nyo, ilan yan? 435 na earthquakes yung na-construct nyo. Gano'ng kadaming descriptions yung binasa nyo para mag-come up dun sa 435? Madam, well, I don't have the exact numbers, pero a lot, no? And ang ginawa ko din, for the users to have an idea, which of the 400 or so earthquakes should I use when I do analysis? Classify ko sila sa ABC, no? Parang pag well-described, yung parang sure na sure ako, parang ganun. It's classified as A. And then yung mga halos hula na lang, yung C, no? So, use with caution, parang ganun, no? Kasi baka 2, 3 lang yung report. So, ganun. So, may ganun din na, hindi lahat yan class A yung 435 earthquakes na yan. Only maybe 1/3 are really well described, no? Some of the biggest well-described yung 1863 earthquake. And in fact, it was made into a movie, no? Na si Piolo Pascual yung namatay na pari doon. So, 1880 earthquake also, yan, well-described, no? Yan, marami rin tayong well-described, but sadly, some of them, hindi lahat ganun. Especially kung wala naman nagsulat, walang church nearby, or nasa rural ang epicenter, then, and there are also instances na nagkakaroon ng confusion sa names, no? For example, there's an earthquake na tinawag niya Camarines, pero sa iba naman Catanduanes, no? Yung merong lost in translation, parang gano'n. So you really have to go to the original source or the first report para sure ka na yun talaga yung place na minimin niya. Yun. So yun yung paano pala yun, ma'am? Kayo mismo nag-translate isa-isa nung Spanish record na yun? Or as much as possible, I went back to the original Spanish document. Hindi naman ako ganun, di ba? Although, so, marunong pa kayo mag-Spanish? Nung nag-aral tayo ewan ko ngayon sa UP ko meron pang Spanish, no? Pero nung time ko, merong 4 subjects or 3 subjects sa Spanish, required pa noon. So, kahit pa paano, no, medyo and then you have the dictionary, wala pang Google Translate, no? Parang gano'n. And I had a friend na tumutulong din na mag-translate. So, yun yung mga naging challenges na. Kasi kung mag-rely ka na doon sa translated na, posibleng di ba? And then I had also a chance to get some handwritten accounts from the National Library in Spanish also, no? Talagang kailangan original source.
Curious po ako dun ma'am sa kasi sabi nyo, epicenter yung na-determine nyo from Yeah. these descriptions. Kaya po ba yung yung hypocenter? Or Okay. imposible yan? Actually, yes, imposible. Pero meron ako na-encounter na isang study in Europe, Britain, kung saan inaral din niya, nakagawa siya ng empirical equation na pag ganito yung dispersion ng intensity, kung paano siya, yung spacing ng intensity 4, 5, 6, kung gaano ka lumalawak yung isoseismal, pwede daw ma-infer yung depth. So, tinry kong i-apply yung kanyang method. That's why doon sa catalog ko, makakita ka doon ng depth. Kaya nga minsan tiyatro, paano mo nalaman yung depth? In-apply ko nga yung equation niya. Pero again, sinabi ko din doon sa paper na use with caution. Kasi at that time nung in-apply ko yun, pioneering yung work niya eh. So, maybe somebody has to develop din yung depth naman, gagawa siya ng intensity distribution and then i-apply yon dun sa mga historical earthquake. Ang napansin ko ganito lang, no, nung pinaplot ko yung mga intensity, for modern or recent events, for deep events, meron tayong mga deep events 300, 400, 600 in depth na magnitudes na malalaki. Napansin ko, wala siyang mataas na intensity. Wala siyang 7. Kunyari, magnitude 6.5. Wala siyang magnitude na malalim. Wala siyang mataas na intensity. Pero yung intensity 4, 5 niya, widely distributed. Kunyari, nangyari, di ba malalalim natin sa Mindanao, for example. 300 yung nagsasabdak ng Sangay Trench, pababa, no? Pag naka 6.5 ka na doon mismo sa Mindanao, wala kang makukuhang intensity 7, mga ganyan. Makukuha mo lang puro 4. All over Mindanao, 4 siya, 4 or 5. Wide distributed within Mindanao. So, doon nung nakita ko yung mga ganong pattern, when I was studying historical earthquakes, pag nakakita ko ng mga ganon, bakit ang lawak puro 4? So, nilagay ko sa write-up, might be a deep event. Naglalagay akong gano'n. Kasi bakit puro 4? Lahat ang lawak from Visayas to Mindanao. So that means it's possibly a deep event. Mga gano'n. Napansin ko lang yon. Pero more on inference. No? Pero yung observations niyo po at that time sa ganong catalog, applicable pa rin siya sa ngayon na catalog or may differences po dun sa mga trends and patterns? Yeah, nakikita natin yan. Pag deep yung earthquake, 200 or more na mga earthquakes natin at mataas ang magnitude. Middle ang niya, widely spread, middle intensity. And when you see that same pattern sa historical earthquakes, you can infer that it's a possible deep event. No? So mga ganun. Deep and large magnitude. Parang recently po, hindi ko matandaan anong year lumabas. Basta may nakita ko dati na may lumabas na study. Yung ginawa niya naman, mga social media posts, mga Twitter posts, gamit yon, parang ginamit niya as earthquake detection, something. So parang the same idea po siya. The same idea siya sa ginawa niyo. Sa tingin niyo po ba, ma'am, yung ganyang method today, parang may advantage pa ba yung ganyan na method na yung gagamitin mo yung mga earthquake damage na descriptions to determine yung magnitudes and epicenters, or mag-install na lang ng mga seismometer? Ayun ngayon, I think of course equipment na tayo. Kaya nating ginagawa yung indirect way kasi nga wala naman equipment noon di ba? Wala naman social media nung 18th, 17th, 16th century. So we have to find various ways to find out kung ano yung mga parameters na yun. Otherwise, all informations are already lost, no? And it's, yun, sayang yung data eh. And
minsan tatanungin ka, so how often ba gumagalaw tong fault na to? And you can only answer that if you have information sa mga historical earthquakes, di ba? Ayun. So I guess madami na kami na-discuss ni Ma'am Leo dun sa paper niya. For anyone interested, check nyo na lang yung paper. Nakalink naman yan palagi sa description. Ayun. Yung next question ko po, Ma'am. Nung ginagawa nyo yung study na to, at what point did you realize na ito sapat na ito for publication? Tapos yung next mo na gagawin, another publication naman siya. Parang ang tanong ba, how do you know you have to stop na and publish it? Parang ganon. Ano yan isa yan sa nakikita ko rin challenge sa mga nag-aaral na yan. No? Parang hindi alam kailan mag-start. It's not perfect yet Parang ganon, di ba? May ganon. Dito sa akin naman, maybe it's because I really had to submit it already kasi it's a requirement. So maybe it's one of the reasons. And I know na tapos ko na unless pupunta talaga ako sa mosque, yung mga Muslim non-church sources. Natapos ko na wala nang ibang source. Ang pwede na lang isa-isahin ko talaga yung other libraries na hindi prime libraries kasi I told myself pag natapos ko yung UP, Ateneo, UST, mga big libraries natin, National Library, yun muna. If I still go to yung Cagayan and Nueva Vizcaya or something, hindi na talaga ako matatapos, di ba? So, next time, I'm sure naman may mga rin naman sila copies and all. And after I graduated, napansin ko may mga lumabas na rin na online na yung mga pinaghihirapan ko makuha when I was studying. Naka-online na lahat sila. Online. Ang dali naman. Ba't nung ako hirap. So, pero had I waited for that, baka hindi na nga ako patatapos. I really had to set a limit na pag natapos ko na to, yun na yun. And then next na lang yung mga susunod. Otherwise, yun ang danger sa hindi mo natatakot kang kasi hindi pa ako tapos, hindi pa to perfect. Hindi ka na talaga matatapos, di ba? Tinignan ko po pala, Ma'am, yung sinabi niyo dun sa paper na parang almost 3,000 something yata yung binasa niyo na descriptions to come up dun sa 400. Yeah. Paano niyo nabasa yun lahat? Yun pa naman yung panahon na wala pang AI. Ano yung sistema niyo dun sa pagbabasa at pag-store ng data? Yung library kasi sa Kyoto, meron siyang connected sa iba't ibang libraries the whole Japan, no? So, sasabihin mo lang yung reference mo, iiwan mo sa librarian and they will get it for you. Pero print out pagbigay sa'yo. Print out. Hindi yung siguro i-email or no. Yung sabihin niya, balik ka next week. Yeah. So, yung mga ganon. And then, meron akong compilation per year. Hard copy. Hindi scan, no? Naka-ano talaga siya, naka-compile per event, no? Grabe. Pero, I mean, wala pang, ang panahon yun, wala pang AI. Ngayon, na lang yung, ang bilis ipasummarize sa AI. Yun nga, nakita ko nga. Gano'n nyo pa yun katagal binasa yung 3,000? Hindi, yung naman, iba naman doon, lengthy articles. Some of them naman, like, one paragraph or lang. Di ba ABC nga, yung classification? So, it depends on the earthquake. Iba well-described. May picture pa. Yung iba naman talagang kulang na lang 1 or 2 sentences. Ganun. And minsan mali pa yung places na na-mention. No? Sometimes they just mention Mindanao. Hindi walang sasabihin kung ano yung place. No? Or, yung ganun. Before we let you go, Ma'am, ano po yung ma-advise nyo sa mga aspiring researchers? Ang key dyan, yung pipiliin mo research, dapat interesado ka. Minsan kasi napilitan ka lang or you have no choice because you're na expertise ng napili mong professor or na-accept ka doon. No? Kung that happens and you really have no choice, medyo humanap ka ng way na yung topic mo, malagyan din ng may interest ka. Kasi kung wala kang interest doon, you will really drag your feet in doing the research. Laging
parang parusa na gagawin ko na naman to. Something that I don't enjoy. Once you enjoy doing yung research na yon, it's not a research anymore eh. It's like a hobby. Wow, ito na naman gagawin ko yung something na gusto ko, no? So, yun ang pinaka-key. Dapat gusto mo yung ginagawa mo. So, find something na ang magiging thesis topic mo is something that you enjoy, that you love. Pero pag nagawa mo na, set a limit for yourself. Kailangan matapos ko to. Otherwise, baka hindi ka gumraduate on time, no? We are always time-bound. Finite yung time. Kailangan matapos natin to kasi pinadala ka doon. Like ako, pinadala ng office, kailangan matapos mo. May limit, no? Yung ating mga scholarship, no? Hindi naman yung infinite. So, lagi natin isipin yun. It will never be enough. Anything is never enough kasi meron new knowledge na may idadagdag. Pero kung hintayin pa natin, ma-perfect natin yan, talaga hindi natin matatapos. So, set a limit to ourselves, no? So, it should be interesting for you. Number 2, set a limit to yourself para matapos mo. And last question po, do you have anything to promote? I'd like to promote yung aming REDAS ngayon, no? All of this information are just inputs to what we really want. It is to provide information to our community to make them safe, no? Yun ang gusto natin. Itong REDAS na nabanggit natin, nandun yung LEOS catalog. So, if the LGU wants to know yung mga historical earthquakes nangyari sa kanya, i-click lang yung LEOS catalog. Nandun yung catalog na gawa ko. So, nandun din yung research ni Sir Bart, nandun din, no? All of these things, the reason we did these things, ikaw, no, nag-research ka, is to help our community make them safe, no? And ang para magamit nila yung naaral natin, let's simplify them para mas naintindihan nila. Ganun, no? So, ang gusto ko lang i-promote yung tool na nagawa namin, yung REDAS, na sana magamit ng more communities para makita nila kung ano yung kakaharapin nila. Lagi ko ang kino-compare yan doon sa COVID eh. Di ba? Nagkaroon tayo ng COVID without us knowing kung ano yung magiging effect sa atin sa barangays natin. Yung REDAS is a tool for us to know what's going to happen kung sakaling dumating yung big one sa ating locality. And if we are armed with this information, mas science-based yung paghahanda ng community natin. No? So as geologists, earth scientists, ang contribution natin is ma-provide yung knowledge natin para maging safe na itong mga communities through earthquake preparedness, volcanic preparedness, no? At ayun lang ang contributions na mabibigay natin. Paano po pala nila ma-access yung REDAS? Okay, ang REDAS is given through trainings, no? Okay. So, susulat lang sila. Gagawa sila ng letter to the FIVOLCS and then pwede sila mag-join sa mga training na pinaprovide ng mga LGUs natin. Marami na rin nagtitesis pala, no, using REDAS, no, lately. For the last 2 years, especially after the pandemic, marami sa aming lumalapit na students, both private and mga SUCs din, no, state universities, nagtatanong, ano mamang pwede naming i-thesis, and we direct them to this, to the use of the REDAS. So, ginagawa nila sa mga may pilot community sila, and then they're able to use and estimate yung losses doon, and then do plans, pinapresent nila sa school nila, yung mga results, no, nagagamit na nila. So, pwede, kahit students, private companies, no, pwede rin po, hindi lang LGUs, no. Ayun, siguro share ko lang din. Actually, nagamit ko din yung REDAS for my thesis. Pero hindi ako yung nag-model, yung co-author ko, si Brian Marfito po. Kilala niyo po siguro. So, nung ginawa ko yung thesis ko tungkol dun sa East Zambales Fault, kasi yung ginawa ko dun, in-extend ko siya offshore papuntang Lingayen Gulf. So, based dun sa length, parang sinimulate ni Brian gamit yung REDAS, yung ground shaking na mangyayari kung may ganitong magnitude based sa length. Yun. Ayun. Pero yun nga, nasa-simulate natin, no? Ang next step doon, ilan kaya ang fatalities kung scenario mo ang ginamit, no?
And ang LGU, ay, pag yun pala, di alam na nila, di ba? So, nakakapaganda sila. Hindi yung basta na lang sila magugulat. Yun ang contribution natin as EDSA. Ayun. So, I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po, Ma'am Leo, sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. Sige, salamat din, Paul. Good luck sa'yo. Thank you po. At maraming salamat din sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists.